Kapag naririnig o nababasa natin ang salitang hula o prophecy, anong unang pumapasok sa isip ninyo? Marahil, naiisip natin na ito ay ang pag-alam sa mangyayari sa hinaharap. Pero alam niyo ba na mas malalim ang kahulugan nito? Tatalakay natin ngayon ang sagot ng Biblia sa tanong na, ano pa talaga ang hula? Palalawakin natin ang ating pag-unawa tungkol dito. Una, aalamin natin ang kahulugan ng hula. Kalawa, kung paano tinatanggap ang hula. At ikatlo, ang nilalaman ng hula. Kaya dako na tayo sa unang punto. Alamin natin ang kahulugan. Pakisuyong buksan ang inyong Biblia sa Ikalawang Pedro, Kabanata 1, talatang 20 at 21. Ikalawang Pedro, Kabanata 1, talatang 20 at 21. Ating basahin. Dahil una sa lahat, ay alam nyo na walang hula sa kasulatan ang galing sa personal na interpretasyon. Dahil ang hula ay hindi kailanman dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang ginagabayan sila ng banal na Espiritu. Malinaw ang sinasabi ng teksto. Ang hula ay pagsasalita mula kay Jehovah. Pwede natin siyang ipagkambing sa pagbabalita. Si Jehovah ang source material o pinagmulan ng impormasyon, habang ang mga propeta ay parang isang newscaster o tagapagbalita. Sa tulong ng Banal na Espiritu, tumatanggap sila ng mensahe mula sa Diyos at inihahatid ito sa iba. Kaya malinaw na hindi galing sa tao ang hula. Ngayon na alam na natin ang kahulugan ng hula, dako naman tayo sa ikalawang punto. Paano nga ba tinatanggap ng mga propeta ang hula? Iba-iba ang paraan ng Diyos para isiwalat ang kanyang mensahe. Ayon sa Biblia, may 4 na pangunahing paraan. Una ay ang pagsulat. Tulad ng 10 utos na isinulat ni Jehovah bago ibigay kay Moises. Ikalawa, sa pamamagitan ng mga anghel. Inuutusan ng Diyos ang mga anghel kapag eksaktong salita ang kailangan. Isang halimbawa nito noong gumamit si Jehovah ng mga anghel para itawid ni Moises ang mensahe niya sa Paraon. Ikatlo, pangitain. Minsan gising ang propeta, minsan naman ay tulog o nasa kawalan ng diwa. Ika-4, paggabay sa kaisipan. Ginagamit ng Diyos ang banal na Espiritu para hingahan ng ideya ang mga propeta. Pero ang propeta ang pumipili ng mga salita para ilarawan ito. Kaya, anumang paraan na gamitin ni Jehovah, iisang resulta na ipapahayag niya ang kanyang kaisipan. Sa ikatlong punto naman, sasagutin natin ang isang tanong na maaaring nasa isip niyo na. Lagi bang tungkol sa hinaharap ang hula? Ang sagot ay hindi. Tandaan, ang hula ay mensahe ng Diyos at minsan tungkol ito sa nakaraan o sa kasalukuyan. Halimbawa na lang noong kausap ng Panginoong Yesus ang babaeng Samaritana. Alam natin sa ulat na hindi niya kilala ang babae, pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jehovah, ibinunyag ni Jesus ang nakaraan ng babae. At dahil doon, kinilala niya si Jesus bilang isang propeta. Gayun din noong nililitis si Jesus, tinakpan ang kanyang mukha habang pinaghahampas. Sinabi ng kaaway niya na hulaan niya kung sino ang mahampas sa kanya. Malinaw na hindi nila pinapahula ang hinaharap. Sa halip, gusto nilang gamitin ni Jesus ang kapangyarihan ni Jehovah para malaman kung sino ang mahampas sa kanya. Base sa dalawang halimbawang ito, ang hula ay pwedeng pagsisiwalat ng nakaraan o ng kasalukuyan. Depende sa kung ano ang gustong isiwalat ni Jehovah. Bilang sumaryo, anong natutuhan natin? Una, ang hula ay mensaheng nagmumula sa Diyos, hindi sa tao. Ikalawa, iba-iba ang paraan ni Jehovah para ihatid ang hula sa mga tao. At ikatlo, hindi ito laging prediksyon. Kaya sa susunod na basahin natin ang mga hula sa Biblia, ating tandaan na isa itong pagsilip lamang sa napakalawak na kaisipan ng Diyos na Jehovah. Galing. Malak. Purahan po malak. Galing, sa yung bahagi ni Brother, Galing. Albanian. Sinigyan ka namin sa iyong bahagi sa aralin ka. Galing, no? Kasi kapag